Okay, so let's proceed to question and answer sa 2 Corinthians chapter 8. So may mga tanong na sasagutin natin, related lang din sa chapter 8 ng 2 Corinthians. So ang unang tanong, kung ikaw ay kapos sa buhay, dapat ka pa bang maging mapagbigay? Ayon sa 2 Corinthians 8, 2 hanggang 3, yes, kung ito ay kusang loob at ayon sa iyong makakaya. So nakita niyo yung sa grace giving, basta ayon sa iyong makakaya, walang hindi ka pinipilit. And pangalawang tanong, ano ang dapat maging dahilan ng ating pagbibigay? Ayon sa verse 1 and then verse 9, ang sagot, ang biyaya ng Diyos at pag-ibig kay Kristo. Number 3, kung napilitan kang magbigay, tama ba iyon? Ayon sa verse 3, verse 8, and chapter 9, verse 7, hindi. Nais ng Diyos ang kusang loob na pagbibigay. Kaya nga na-mention natin kanina, kung napipilitan, wag na lang. Wag na lang magbigay, wag na lang tumulong kung napipilitan. Kasi ang sabi ng binasa natin sa chapter 9 verse 7 and chapter 8 verse 3 and 8, nais ng Diyos ang kusang loob na pagbibigay. Number 4, ano ang dapat mong unahin bago magbigay ng pera? Ayon sa verse 5 and then Romans 12:1, ialay muna ang iyong sarili sa Panginoon. Kumbaga ang idea dito, yung kaya ikaw ay nakapagbigay dahil ikaw mismo ay nasa Panginoon na. So yun yung ano doon. Yun yung pinaka-idea. Since you are already in Christ, you are already part in the body of Christ, kaya ikaw ay nakapagbigay, kaya ikaw ay tumulong dahil ang sarili mo ay nasa Panginoon na. Kumbaga yung motivation mo na magbigay ay ang Panginoon. Number 5, kung nangako kang tutulong ngunit hindi mo ito tinupad, ano ang dapat mong gawin? Verse 10 to 11, ang sagot, tuparin ang iyong mabuting pangako kung kaya mo. Number 6, kung maliit lamang ang kaya mong ibigay, mahalaga pa ba iyon? Ayon sa verse 12, ang sagot, yes. Ang tinitingnan ng Diyos ang kahandaan ng puso, yung puso. Yan, pinag-usapan natin kanina, yung puso. Maliit o malaki, ang mahalaga pa rin yung bukal sa iyong kalooban ang tinitignan ng Panginoon. Number 7, kapag may kapatid na nangangailangan, anong dapat mong gawin? Sa verse 13 to 14, Galatians chapter 6 verse 10, ang sagot, tumulong ayon sa iyong kakayahan pa rin. Tumulong ayon sa kakayahan. Number 8, kung may sobra kang pagpapala habang ang iba ay naghihirap, ano ang responsibilidad mo ayon sa verse 14? Ang sagot, magbahagi upang matugunan ang kanilang pangangailangan. Number 9, paano mo maipakita or maipapakita ang tunay na pag-ibig sa kapwa or kapwa mananampalataya ayon sa verse 24, sa pamamagitan ng gawa at hindi sa salita lamang. Number 10, ano ang halimbawa ni Jesus
tungkol sa pagbibigay ayon sa verse 9 at saka Philippians 2, 5 to 8. Isinuko niya, ang sagot, isinuko niya ang kanyang sarili para sa atin. So ang halimbawa doon yung kanyang sarili na ibinigay para sa atin. 11. Kung ikaw ang nag-iingat ng pundo ng iglesia, anong dapat mong gawin? Ayon sa verse 20 to 21. Maging tapat at malinaw sa lahat ng transaksyon. 12. Bakit mahalaga ang transparency sa pananalapi ng iglesia? Ayon sa verse 20 to 21, ang sagot, upang maiwasan ang pagdududa at mapanatili ang mabuting patutuo. 13. Kung ikaw ay leader ng ministry, paano ka pipili ng katuwang? Ayon sa verse 22, ang sagot, pumili ng taong subok ang katapatan. 14. Kung may humingi ng tulong ngunit limitado ang iyong kakayahan, ano ang dapat gawin? Ayon sa verse 12, magbigay ayon sa iyong makakaya. Okay? Magbigay ayon sa makakaya. Kung mayaman ka ngunit hindi handang tumulong, ano ang ipinapakita mo nito? Ayon sa verse 2 hanggang 3. Ang sagot, hindi nasusukat sa yaman ang tunay na pagiging mapagbigay. 16. Kung mahirap ka ngunit may pusong mapagbigay, paano ito tinitingnan ng Diyos? Ayon sa verse 2 and 3 and then verse 12, ang sagot, kinalulugdan ng Diyos ang kusang loob na puso. 17. Kung ang isang kapatid ay nagbibigay upang purihin ng tao, tama ba ito? Ayon sa verse 5, hindi. Ang sagot, hindi. Ang motibo ay dapat para sa Panginoon. 18. Ano ang dapat mong gawin kapag nakita mong may nangangailangan sa iglesia? Ayon sa verse 13 to 14. Ang sagot, kumilos ng may pag-ibig at malasakit. 19. Paano mo maipapakita na ang biyaya ng Diyos ay kumikilos sa iyong buhay? Ayon sa verse 1, ang sagot, sa pagiging handang magbahagi at tumulong. Number 20, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng handog ng iglesia, paano mo ito hahawakan? Ayon sa verse 20 to 21, ang sagot, ng may katapatan at pananagutan. 21. Bakit kailangang may accountability sa paggamit ng pera sa iglesia? Ayon sa verse 21, upang mapanatili ang tiwala ng Diyos at ng mga tao. 22. Kung may ministry project na sinimulan mo, anong dapat gawin? Ayon sa verse 11, ang sagot, tapusin ito ng may katapatan. 23. Paano mo mapapalago ang biyaya ng pagbibigay? Ayon sa verse 7, sa patuloy na pagsunod at pagtitiwala sa Diyos. 24. Ano ang dapat maging saloobin sa paglilingkod? Ayon sa verse 3 to 4. Ang sagot, kusang loob at may kagalakan. 25. Ano ang dapat unahin ng isang Kristiyano o isang mananampalataya? Pera o pagsuko sa Diyos? Ayon sa verse 5, ang sagot, pagsuko sa Diyos. 26. Paano mo maiwasan ang maling paggamit ng pundo? Ayon sa verses 19 to 21.
Ang sagot, magkaroon ng malinaw na pananagutan at katuwang na mapagkatiwalaan or mapagkakatiwalaan. 27. Kung ikaw ay pinili sa gawain ng iglesia, anong katangian ang dapat ipakita ayon sa verse 22? Sipag at katapatan. 28. Paano mo mapatutunayan ang iyong pag-ibig kay Kristo ayon sa verse 8 to 9? Ang sagot, sa pagsunod at paglilingkod. 29. Ano ang dapat mong isipin kapag nagbibigay? Ayon sa verse 9. Ang sagot, ang halimbawa ni Kristo. 30. Ano ang ang dapat gawin kung may hindi kayang magbigay ng malaki? Ayon sa verse 12. Ang sagot, huwag siyang husgahan. Tanggapin ang ibinigay niya ayon sa kanyang kakayahan. 31. Paano dapat tratuhin ang mga kapatid na mahihirap? Ayon sa verse 13 to 14. Ang sagot, tulungan at igalang sila. 32. Ano ang dapat gawin kung ikaw ay pinagpala ng higit? Ayon sa verse 14. Ang sagot, maging pagpapala rin sa iba. 33. Ano ang dapat maging layunin ng pagtutulungan sa iglesia? Ayon sa verse 13 to 15. Ang sagot, matugunan ang pangangailangan ng bawat isa. 34. Paano dapat tingnan ang pagbibigay? Ayon sa verse 4, sagot, bilang pribilehiyo, hindi pabigat. 35. Anong dapat gawin kapag may bagong ministry assignment? Ang sagot, tanggapin ito ng may pananagutan ayon sa verse 17. 36. 36. Paano magiging mabuting halimbawa sa iglesia? Ayon sa verse 23 to 24, ang sagot, sa katapatan at pag-ibig. 37. Ano ang dapat gawin kung may maling paratang tungkol sa pundo? Ayon sa verse 20 to 21, sagot, magkaroon ng malinaw na tala at wastong pamamahala. 38. Anong dapat maging sukatan ng iyong pagbibigay? Ayon sa verse 12, sagot, ang iyong kakayahan at kusang loob na puso. 39. Ano ang dapat gawin kung may pagkakataong tumulong? Ayon sa verse 14 and then Galatians chapter 6 verse 10. Ang sagot, samantalahin ang pagkakataon upang gumawa ng mabuti. 40. Paano mo maipapakita ang malasakit sa iglesia? Ayon sa verse 4, ang sagot, sa aktibong pakikibahagi sa pangangailangan ng mga kapatid. 41. Ano ang dapat tandaan kapag may biyayang natanggap? Ayon sa verse 1, sagot, ang biyaya ay dapat ibahagi sa iba. 42. Ano ang dapat gawin kung may pagkakataong maglingkod? Ayon sa verse 17, ang sagot, tumugon ng may kahandaan. 43. Ano ang dapat maging bunga ng tunay na pananampalataya? Ayon sa verse 24, ang sagot, pag-ibig na may kasamang gawa. 44. Ano ang dapat gawin upang mapanatili ang tiwala ng iglesia?
Ayon sa verse 21. Ang sagot, mamuhay ng may integridad. 45. Paano mo maipapakita ang malasakit sa gawain ng Diyos? Ayon sa verse 4. Ang sagot, sa pagiging handang tumulong at makibahagi. 46. Ano ang dapat gawin kung may kapatid na nagkukulang? Ayon sa verse 13 to 14, ang sagot, tumulong kung may kakayahan. 47. Ano ang pinakamahalagang handog na maibigay sa Diyos? Ayon sa verse 5, Romans 12:1, ang ating buong buhay. 48. Ano ang dapat maging bunga ng biyaya ng Diyos sa isang Kristiyano? Ayon sa verse 1 and 2, ang sagot, masayang paglilingkod at pagbibigay ng puso. O mapagbigay na puso. 49. Ano ang dapat gawin upang maging kapuri-puri sa harap ng Diyos at ng tao? Ayon sa verse 21, ang sagot, gawin ang tama at maging tapat sa lahat ng bagay. 50. Kung hihilingin mong ibuod ang praktikal na mensahe ng 2 Corinthians 8, ano ito? Ayon sa 2 Corinthians 8, 1 to 24, Romans 12:1, Galatians chapter 6 verse 10, 2 Corinthians 9:7, ang sagot, ang tunay na Kristiyano o mananampalataya ay kusang naglilingkod, nagbibigay ayon sa kanyang kakayahan, inuuna ang pagsuko sa Diyos, tumutulong sa mga nangangailangan, at namumuhay ng may katapatan at integridad sa lahat ng ipinagkakatiwala sa Kanya. Sana po mayroon kayong mga naunawaan dito po sa ating pag-aaral sa 2 Corinthians chapter 8. So ulitin ko po, ang 2 Corinthians chapter 8 ay more on ang issue na na-mention ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto tungkol sa pagbibigay. Okay, tungkol sa pagbibigay. Tungkol sa grace giving. Ayan, yun po yung ipinangaral ni Pablo doon sa mga taga-Korinto, katulad sa Macedonian Church, sa Thessalonica, sa Philippi, at sa Berea. At yung iba pang mga churches na willing na tumulong during sa time ni Apostol Pablo. So hanggang dito na lang yung ating presentation dito po sa 2 Corinthians chapter 8.